Amen. Praise God. Thank you, praise and worship. Thank you, Brother Jonathan. Ito mga una sa music ministry. Blessed. Amen. Ayan. Pwede ba tayo upo ulit at ipag-pray? May mga prayer concern tayo dito sa church. Taas natin sila sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, ang aming kapatid na si Tatay Dodong na nasa hospital sa Bacoor General Hospital right now. Nilalapit po namin ang kanyang kagalingan. O Diyos, ang buhay namin, alam namin nasa inyong mga kamay, nasa inyong kapamahalaan, nasa inyong pag-aalaga, ang lahat ng buhay na meron kami. Pero ang desire ng puso ng pamilya, nagmamahal kay Tatay Dodong, na siya'y makarecover. Kasalang panalangin kasama si Nanay Rosita at ang buong sambahayan. Aming mga kapatid na ito, O Diyos, ipuin mo, yakapin mo, kantunin mo ang pamilyang ito, O Lord God. Ito po ang pamilya ni Tatay dito na nandito ngayon sa pagpanaw ng kanilang anak na kailan lamang ay hinatid sa kanyang huling tahanan, sa kanyang huling hantungan. Ang pamilya ni Tatay dito, kanyang misis na nagda-dialysis, ganoon din po ang kalooban niyo po ng pag-alingan. Ganoon din po ang pamilya ng patirog na nasa tabla sa umplon ng kanilang mahal sa buhay ay pumanaw, umuwi sa inyong kandungan. O Diyos, ang kaaliwan, ang kalakasan, kasi sa mga may suliranin ngayon at pasang-pasang problema. Nandito sila sa inyong harapan, sa iyong bahay, panalangin, sa inyong tahanan. Mayroong pasan ng mga suliranin, kabigatan, kalungkutan, finansyal na pangangailangan. O aming Diyos, abutin mo ang bawat anak mo. Abutin mo ang bawat anak mo right now. At bigyan mo ng kapahingahan. Ang sabi mo, Lord, lumapit kayo sa akin. Kayo nabibigatan at nahihirapang lubha sa inyong mga pasan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Right now, O Lord, yan ang dahilan kaya ang mga anak ko'y nandito ngayong umaga. Kung may mga karandahan man po, hipuin mo po at bigyan ng kumpletong kagalingan. Thank you, Lord. Dahil may Diyos kami na himpa sa iyo, ay walang imposible. May Diyos kami na sa iyo, pag lumapit lang kami, nagtapat at mayroong pananalig, hindi mo kami itataboy. Kami inyong yayakapin at kami inyong tatandungin. Tatapikin niyo ang aming mga likod. Tatapikin niyo ang aming mga balikat. Yayakapin mo bawat anak mo. Nagtitiwala. Kaya sila'y nandito sa bahay. At ilagat ang lahat ng aming mga kabigatan. O Diyos, naramdaman namin ang presensya ko. Inarano namin kayo ng praise and worship songs coming from our hearts. Oh God, we thank you. And we thank you. And we love you, Lord. The reason why we're here is because we want to worship you. Our God, who is above all, Lord of lords and King of kings. Lahat, O Lord, ng papuri, pagsamba, at pagdakila. Nais namin ibalik sa inyo ngayong umaga. Ang presensya niyo yan dito,
Nalulugod kami na yung mga anak ng mga piling kayo. In Jesus' name we all pray. Say, Amen. Panapakan po natin ang Panginoon ko. Pastor, nabigyan din maayos yung aking sao. Ayan. Okay. Amen. Okay, kamayin po inyong katabi at sabihin nyo, I'm so blessed this morning. Amen. So blessed. Dito ho kayo kasama namin bilang pamilya. At ako'y nag-bless at salamat sa Panginoon na dito ng aming pamilya. Ako'y nagugulat. Dito aming manugan, si Jojo, si Sharon, si Arna, na aming panganay. Dalawa lang po ang aming anak. Wala akong anak sa labas. At ang isang ako, si Caleb Gan. Caleb, welcome anak. Ang galing ng pagtutugtog ng bus. Siya pa nagtutugtog din sa kabilang church. Okay lang kayo nandito? Sa balakay ko, okay lang? Ayan. So, naiwanan si Doktora doon sa church. Ayan. So, praise the Lord. Amen. Parapan po muli natin si Lord. May bagyo. May tagulan na baha na naranasan tayong lahat. Okay lang ba ito? Ayan. Okay. Pero ang Panginoon ho ay hindi nagpapaya sa akin. Nawagan ko lahat ng ating mga kapamilya kung sila binaha. At kamusta sila? Ayan. At salamat sa Lord. At okay naman po ang ating mga kapamilya. At kinongratulate namin si Kate Rodriguez sa kanyang pagtatapos sa nursing course. Kailan pa nagmarcha Iha? Wednesday. Congratulations. At congratulations sa nanay. Ayan, Mr. Maliki. Congratulations. Ayan. Mamaya po, ay meron tayong happy. Sama na po. Congratulations natin. Babatiin natin yung may mga wedding anniversaries and also birthdays. This whole month of July. Okay, tungo po tayo sa mensahe ngayong umaga. Natapos na po tayo sa spiritual growth and maturity. Ngayon po naman ay yung genuine life ng bilang tunay, purong Kristiyano yung ating tinatalakay. Kasama mga speaker, nawa ay nasabayan natin po ang kanilang mga mensahe. Ano po? Ang title po, yan po nasa screen, ang genuine na Kristiyano, marunong bumalik at magpasalamat. Ito po isang pananampalataya, ano po, na tunay na Kristiyano, na genuine ang pagka-Kristiyano, marunong bumalik at magpasalamat. Isang napakagandang storya po ang ating tutukayan ngayong umaga. Ito kung nasa picture, siguro nahuhulaan nyo na po yan. Nahulaan nyo na po. Yan. Sige po, awitin ko sa inyo. Laking Sunday school po kasi ako. Yan, tinuro sa amin ito noon. 10 may sakit. Pinagaling ni Jesus, ang siyam ay umalis, ang isa ay bumalik, at siya ay lumuhod sa paanan ni Jesus, at sinabing, salamat po, Jesus. Pwede ba natin lahat kantahin? Okay sa inyo? Amen. Parang Sunday school lang po, parang bata lang tayo lahat. Kanta po natin lahat, sabay-sabay. 10 may sakit, hanaling ni Jesus, ang siyam ay umalis, ang isa ay bumalik, at siya ay lumuhod sa paanan ni Jesus, at sinabing, salamat
Lucas 17, yan, dyan po natin mababasa yan, verses 11 to 19, tungkol po ito sa 10 pinagaling ni Jesus. Yung isa bumalik, pero yung siyam, hindi bumalik. Yan po yun, yan nasa picture. Alam po. Now, basahin po natin ang ating mga talata. Kung nandiyan kayo, kung nababasa po ninyo yan, hindi ko talaga makakita yung screen doon, eh pasensya na po dito sa laptop kung babasa. Sabay-sabay po natin basahin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketomin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahaba po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay bumalik at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Tandaan po ninyo yung preaching ko last time, Good Samaritan. Ito po, Samaritano din po ito. Ano po, itong bumalik kay Jesus. Si Lucas po kasi, I'm only writer ng Hintil. Lahat ng writer sa Bible, mga Jews, mga Hudyo. Si Lucas lang, Dr. Lucas lang ang hindi, isang Hintil. Kaya ang kanyang advocacy ay i-present ang istorya ng mga hindi Jew, mga hindi Hudyo. So ituloy natin po. So verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Verse 17, hindi ba 10 ang pinagaling? Yan ang hanap at tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang tayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, Tumayo ka! Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Yung pananampalataya mo dyan, nagpagaling sa Kanya, ang tawag natin dyan ay pure faith. Genuine faith. Sa Tagalog, ang pananampalataya niya ay puro. Walang halo. So nawa pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Yung una pong nabanggit na Samaria, ang Panginoon ho, saan siya galing? Lumaki ang Panginoon sa kanilang probinsya, ang probinsya po nila Galilea. 3 ang probinsya ng Israel, Galilee, Samaria, and Judea. So sabi po dyan sa talatang yan, si Jesus ay nanggaling sa Galilee. Doon po siya lumaki sa bayan ng Nazareth. Galilee o nakakasakop doon, probinsya ng Galilee. At ang Panginoong Jesus ay nasa full-time ministry, siya ay naglalakad. Papasok siya sa probinsya ng Samaria. Diyan siya galing sa Galilee, pupunta sila sa Jerusalem. Kung saan ang Jerusalem po ay capital town or city ng Judea. So, ang Panginoon po, walang nire-respetong dadaanan. Kasi po, bawal ang dumaan sa Samaria para sa mga Hudyo, pero sa Panginoon, hindi. Ang Panginoon ay dumaan sa Samaria, doon muna natagpuan itong 10 kitongin. Tutumutuyo ang aking lalamunan. Ayan. So, nung ang Panginoon po ay nakapasok na sa Samaria, sa isang barangay doon,
roon ang 10 ketongin. Sabi ko sa ating binasa, itong 10 ito, ang sabi sa verse 11, "Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into the village, 10 men who had leprosy." Yung sakit po na leprosy, ketong. Yan. Ako po ay nakapunta sa Palawan sa sa Coron. Yung katapat na island ho ng Coron ay Culion Island. Doon po na personally nakita ko ang pinagtatapunan ng mga leprosy. May leprosy noong panahon yun na wala pang gamot. Ang sakit na ketong. Yan. So yun po, as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. Sino man lang nakatagpo along the way sa Jesus sa Jerusalem? Ang Panginoon naglalakad kasama ang kanyang entourage, kasama ang mga alagad. And then, ang sabi po dito, they stood at the distance. Ang 10 ketongin ay hindi lumapit. Ang sabi po dito in verse 13, ang ginawa nila, nung sila tumigil, 10 sila sumigaw. At anong uri ng sigaw? Ito po'y sigaw ng desperadong mga may sakit. Desperado ang sigaw ng tulong. Yan po. Ang sigaw nila po dito, Jesus! Panginoon, maawa po kayo sa amin. Marami nagtatanong, bakit nandun sila nakaabang sa dadaanan ni Jesus? Posible po na narinig nila na ang Panginoon ay dadaan dito sa daanan ito, kinabangan nila ang Panginoon. At kung nandun na nakita na dumadaan ang Panginoon, sumigaw. Ang sigaw ng tulong, maawa po kayo sa amin. Alam mo ba ninyo yung sakit ni leprosy? O ketong? Noong panahon yun, wala pang gamot po yan. Itong sakit na ito noong panahon yun ay nakakahawa na sakit. At kaya, pag may sakit ng ketong, iiwanan mo ang iyong community, ang iyong barangay, iiwanan mo ang iyong pamilya. Hindi pwedeng humalo ka sa kanila. Ikaw ay itatakwin pag may sakit ng ketong. Alam niyo, yung sakit ng ketong, nawawala ang ilong, nadalaglag ang tenga, nalalaglag ang daliri, nawawala ang mga daliri ng paa. Nakita ko yan sa Culion, okay nagpunta. Pero parehong community ang mga leprosis, may mga lepros doon. Ito po ang sitwasyon dito sa 10. Kaya sila ay naghanap ng may sakit din na makakasama at posibleng sila ay nakatira sa mga kuweba. Hindi sila pwedeng umuwi. Hindi sila din pwedeng makihalo sa templo, sa sinagoga, sa church, kapag may ketong ng panahon yun. At sila ay lungkot na lungkot. At ang mga nakakasama nila lamang ay may mga kapwa ketong. At sila ay nalilimahid sa dumi. Bukod pa sa maraming benda na nagsugat, itong may mga leprosy na to na tao ay mga nakakaawa ang itsura. Ito, narinig nila. Panginoon ay darating, sumigaw sila ng tulong. Sigaw ng punong-puno ng desperations. Sa Tagalog ang desperation, desperado. Di mo ba? Ayan. So, titignan po natin yung isang slide. Ayan. Ang desperadong sigaw ng tulong mula sa Panginoon ay nagre-represent din po sa atin ngayon, panahon ito.
ano po, na ang buhay natin ay punong-puno ng inspirations, na ano po, o ng mga nakaka-tough times na lang. Nakakaranas tayo ng mga tough times. Ilang beses ka na ba napasigaw ng ganito? Kagaya ng mga wala ng pag-asa ang mga lepros, may ketong na tao doon na nagawang sa Panginoon. I-represent din natin to madalas na tayo din ay sumisigaw ng tulong. Sa buhay namin, magpamilya, maraming beses na kami sumigaw ng ganyan sa ministry. Aksidente doon. Wala sa panganay namin anak, si Arna, na-aksidente kami sa motor. Kasakay ko siya sa harap. Binangga kami ng Mercedes-Benz. Tumilapon yung motor, binatawang ko. Ako'y umakyat sa taas. Bumagsak ang ulo ko sa windshield ng Mercedes-Benz. Ang windshield ng Mercedes basag, ang ulo ko hindi basag. Nakita ko ang aming anak na panganay, magsi 6 years old siya, tama, Mrs. Doon sa unahan, mga 4 na metro layo sa motor. Ang kanyang paa ko ay talagang balik at tuhod ay akala mo ay pata ng baboy. Ito yung bagi, ang dugo, itirik ang mata. Ako din po ay may kaunting sugat dito sa noo. Tapos yung aming binti ay balik. Pilit kong inilakad ang aming sarili patungo sa aming anak. Kaya binuhat ko siya. Ang mga tao ay nakatingin habang buhat ko ang aming anak. Sinakay ko siya sa jeep. Sinabi ko sa may-ari ng jeep, ihatid kami sa probinsya ng hospital. Dahil sumisigaw ang puso ko ng tulong. Aksidente rin po yung aming bunso. Nahulog ko yun sa lamesa, may crack ang kanyang noo sa likod. Tumugong ilaw, dinala namin sa ospital. Sabi ng doktor, may crack po ayon sa x-ray ng kanyang bungo. 4 ang crack sa likod. Kami mag-asawa po, nabarinig yun. Sigaw ng tulong. Panginoon. Ang dami pong aksidente, dami pong mga pangyayari sa buhay na operahan po ako sa gallbladder. Pag sumasakit po ang aking bato, hindi ko malaman kung unong isisigaw ko. Sa inyo, hindi lang po sa akin, kahit lahat nakakaranas ng ganyan. Nangailangan ng tulong. I-represent din po natin ang sigaw ng 10 ketongin na normal na nangyayari sa buhay. Kahapon iniyatid ko sa ospital si Tatay Dondong ang mukha ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa, si Nanay Rosita. Sumisigaw ng tulong. Maaaring mangyari sa ating lahat ito. May aklat po, isa pa, sa slide pa. Ang aklat ni Robert Schuller, title po ng aklat na yan, nabasa ko halos sa kalahati niyan. Tough times never last, but tough people do. Yan yung title ng aklat. Bestseller ng aklat yan. Siguro ito mga 1980s na balimbag. At si Robert Schuller po, may pinakamalaking church that time sa US. Puro po salamin. Siya po sumulat ng aklat na yan. Tough times never last, but tough people do. Ibig lang sabihin ng tough times, at tayo lahat ng tao sa mundo, may mga tough times. Pero sa Tagalog yung tough times. Mga nakakaranas ng pagsubok na gabundok. Ang daming tough times sa buhay natin. Walang tigil, parang bagyo. Walang tigil ang ulan, walang tigil ang hangin, parang bagyo. Tough times. May baha. Marami bahay na natutumba. Ano po?
Pero alam niyo po, yung tough times na yan, sabi dito sa aklat, hindi nagtatagal. Never last. Temporary lang sila. Yung mga tough times na yan, dapat natin tingnan na may hangganan ng tough times ang problema. At tayo ho ay nadadaanan lang ng bagyo. Ano nga yung bagyo ngayon? Si Emo. Alam mo yung alphabet natin, pupunuin daw ng pangalan ng bagyo yan. Pero mabuti lang po, ang bagyo, hindi ho tuloy-tuloy. Mayroong isang araw, 2 araw, tapos ang bagyo. At ano ba kayo? Kaya sabi nga po, tough times never last. Hindi tumatagal. Hindi nananatili. Dapat ang mga Kristiyano, kapag tayo po may mga problema, yung mga tough times, alam natin sa ating isip at puso, lilipas din yan. Ano ba kayong lahat? Amen. At higit sa lahat, dapat dito, ang taong, sabi dito, never last, but, yung salitang but, tough people do. Ang taong tough, above sila sa sitwasyon. Kung may problema man, manatiling kontrolado mo ang sarili mo na mas mataas ka kaysa problema. Hello? Dapat tayo hindi naglalas. Dapat tayo nandyan, nananatiling matatag, nananatiling tayo matibay. Kahit may problema, may pagsubok, andyan ka. Hindi ka nadadala ng pagsubok, hindi ka nadadala ng alon ng baha. Bakit? Dahil may pinangahawakan ka na batong matibay. Ito ko yung nangyari dito sa 10 ketongin. Yan po, mayroon silang paraang gawing sumigaw. Kadalasan po kasi, yung problema, tinatalo tayo ng problema. Tayong nawawala. Hindi na ang problema ang nawawala, kundi tayo ang nawawala. Isang kaibigan ko nagkwento nito. Nung na-treat nila ako, isang best friend ko po, na-treat nila ako ng tanghalian, nagkwento po siya. Sabi na, remember mo, Pastor, nag-treat tayo ng isang businessman sa kanyang gas station, Petron, at sabi niya, kaibigan ko yan, may-ari ng Petron, businessman, at siya po ay magtatayo ng maraming Petron. At siya ang nagsusupport sa ministry niya. Isa po siyang membro ng isang sikat at mga mayayaman ang membro ng kanilang church. Pero sabi niya, Pastor, nakakalungkot. Dahil itong businessman na ito, kamakailan lang nagbaril sa sarili. Bata, nalala ko nga, naisama niya ako mag-pray sa isang gasoline station ng businessman na to. At narinig mo na nagbaril. Oo, Pastor. Nagbaril sa sarili. Ang dahilan. Alam mo na, businessman, nalugi ang negosyo. Sabi po, tough times, sabi ni Schuller, tough times never last, but tough people do. Ibig sabihin dito, hindi niya control ang problema. Siya ang tinalo ng problema. Ano ba kayo? Na hindi dapat. At higit sa lahat, marunong dapat sumigaw ng tulong kanino? Kay Lord. Pero Kristiyano ito ba't magbabaril sa sarili? Yan hindi po natin alam. Now, let's move on. Number 2, yan po yun. Ano po, verse 14. Nung si Jesus po, nakasigaw na po ang itong mga ketongin, nakasigaw na. And then when he saw them, sino nagsasabi nito? Si Lucas. Sabi niya, nung makita ni Jesus sila, ang sabi ni Jesus ay ganito, Go!
show yourselves to the priest. Di ba? Yan ang command ni Jesus. Nung sumigaw ng tulong, ang sagot ni Jesus, gusto niyo tulong? Okay, pumunta na kayo sa mga pari sa templo. Magpakita kayo ron. Yan ang instruction na hinihinga ng tulong. Sabi, umalis! Pumunta na kayo sa mga pare at magsabi kayo. Magpakita kayo. Hindi yung sabi. Magpakita. Show yourselves to the priest. Bakit kaya ito inutos ni Jesus magpakita sila sa pare, mga pare nila sa templo? Of course, ito po ay unang-una, tinitest ni Jesus kung mga ketongin. Sinusubok. Anong sinusubok ni Jesus sa kanila? Pananampalataya. Saan sila pananampalataya? Doon sa hinihinga ng tulong, nagsusundin ang kanyang utos. So, take note of that. So, yung kung testing sa faith nila, kailangan nagbigay ang Panginoon ng utos. Magpakita sila. Pangalawa, ang pari po noon sa templo, ang lamang magbibigay ng clearance. Kasi kailangan sila mag-report sa mga pari dahil ang mga pari ho magbibigay ng clearance na sila ay magaling na para sila ay tanggapin sa bahay nila. Na-understand ng lahat po yan. Amen. Kung baka ngayon, mayroon tayong hospital, mayroon tayong magdi-declare na kayo ay magaling na sa anumang sakit, sa cancer, o anuman yan. Ito po, ang sabi ni Jesus, report kayo sa templo at sabihin niyo sa mga pare na magaling na kayo. At dadalhin niyo yung clearance na yun sa inyong pamilya at kung magtatrabaho kayo, hindi na kayo itataboy dahil meron kayong clearance na magaling kayo. Magaling na. Pinagaling na kayo. When cleansed na kayo. Yan. Kaya ho ang dahilan, ang Panginoon ay nagutos, pumunta kayo sa templo, magpakita sa mga pari. Now, anong uri ng pananampalataya meron? Yan po. Itong mga ketongin. Ang sabi po sa verse 14 ng Panginoon, when He saw them, He said, go, show yourself to the priest. And then yung salita na sumunod ay importante. And as they went, at nung sila nga ay naglakad na papunta sa templo, they were cleansed. Sila ay mga luminis. Ibig sabihin dito ng Biblia, habang sila ng kanyang pananampalataya ay tinanggap yung hamon ni Jesus na pumunta, naglakad, habang naglalakad siya sa pananampalataya, bumaling. Sino ang bumaling? Yung salitang they went, yung they na yun, 10 ang bumaling. Hello? Oh, ganda po kayo. So ang pananampalataya na may gawa, may tugon. Ano ba kayo? Pananampalataya ng Panginoon. Yung 10 bumaling. Because they went. Sila ay nagpunta, sumunod. Yun po. So dyan po, makikita natin, next slide, yung motion to the priest. Nakikita ko ba niyo yung maliit na walang damit na bumalik? Nakita niyo yun? Doon sa 10 na bumaling, yung isa doon, nung makakita niya sarili niya, oh, magaling na ako. Ano po ninyo, yung pananampalataya, with action is okay. So they went, may action. Yung isang tao na nakita niya na siya'y gumaling, yung isang ketongin, masasabi natin na nasa isip niya, nakita niya, tinignan niya ang kanyang katawan, habang naglalakad, ay malinis ang kanyang katawan sa sakit na ketong, nagkaroon siya ng true faith na tawag natin dyan. Yung true faith niya maaaring nasa isip lang niya at nasa puso, totoo. Yung kanina ay faith.
na may action, mayroon ng tugon. Pero itong tao na to, na napansin niya ang kanyang kagalingan habang naglalakad, nasa isip niya, nasa puso niya, hindi mo siya nakatiis. Alam mo ninyo, ang totoong true faith, kilala, dapat nire-remember niya, sino ba ang gumawa nito sa akin? Itong taong to na iisang kitongin na ito na bumalik, nagkaroon siya ng question sa isip at puso. Kaya kung minsan, para masabi na ang pananampalataya mo ay totoo, i-reason out mo sa sarili mo sa isip at puso. Andyan mo kayo. Para may produce mo sa iyong sarili, ito ang totoo, ito ang tama. Pero hindi pa ho yun ang sukdulan Number 3, tinawag natin genuine. Yung sabi dito, ang lalaki, nung makita niya na siya'y magaling, malinis na, nakita niya yung kasama niya tuloy-tuloy, siya ay tumigil. Nung tumigil siya, agad iniharap ang sarili papunta sa direksyon kung nasaan naroon ang nagpagaling sa kanya. Andiyan ba kayo? Amen. Nakikita mo nyo dyan, yung isang maliit na picture. Di ba alam kung yan ay may damit o wala? Bumalik! Once na nag-decide na tumalikod at bumalik with action. No po. Ang pananampalataya ng taong to, hindi lang siya may faith. Hindi lang siya mayroong totoong faith, true faith, kundi ang kanyang faith dito nung siya tumalikod at huinanap ang nagpagaling, genuine ang faith. Ano ba kayo? Amen. Genuine. Tama ba kayo? Genuine. Nag-decide kasi siya na bumalik. Ano po? Kay Jesus. Iisa lang po. Ang sabi diyan, bumalik. So ano pong napapaloob na ginawa nitong may genuine na pananampalataya? Ano pong ginawa niya? Una, hindi lang siya bumalik. Bumalik at tumungo sa nagpagaling sa kanya. Ang sabi po dito sa verse 15 to 16, siya po'y sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Habang malapit na siguro siya kay Jesus, kumakanta siya ng "This is the day that the Lord has made." May pagpupuri. Amen. At higit sa lahat, number 2, siya po'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Nag-humble po siya. Sumamba po siya. Pagdating doon sa paanan ni Jesus, siya po ay lumuhod. Kita niyo sa picture. Pakita mo nga siya sa picture. Ayan. Di ba? Anong ginawa mo niya? Pumalik sa paanan ni Jesus. So yan po ay pagpapatira pa sa paanan ni Jesus. Pagpapakumbaba o pagsamba na puro, pure. And then lastly, number 3, siya po'y nagpasalamat. Ang taong ito, sabi rito, ay isang Samaritano. Hindi siya isang Jew. Siya ay tinatakwa ng mga Hudyo during those time. Sila hindi pinapansin. Ang mga Samaritano ay hindi kabati, kumbaga ngayon, ng mga Hudyo. Pero dito po, bida ang Samaritano. Ano ba kayo? Amen. Bakit? Dahil nagkaroon siya ng genuine na pananampalataya. Bakit? Dahil puro yung naramdaman niya sa buhay na pananampalataya. Yan. Sino po ang kumakatawan sa panahon natin ngayon na may genuine na pananampalataya? Una, mga na-transform ang buhay dahil kay Kristo.
Sila ho ay gumaling eh. Kaya tinanggap nila yung transformation. Ang Diyos, pinalitan yung puso, pinalitan yung lumang pagkatao. Gumaling. Hindi lang po kasalanan, hindi lang po ketong, kundi kasalanan mas sobra pa sa sakit na ketong ang nawala sa iyo. Kaya kailangan natin tanggapin ang bagong pagkatao. Sabi sa Corinthians, ang luma ay nagsilipas, ngayon ay ikaw ay bagong ginagawa. Siya po ang kumakatawan dito, na-transform ang buhay. Kaya nung siya balik, tumalikod doon sa kasamahan na tumarap, na po, hinanap. Pangalawa, dito po, kumakatawan, hindi lang po siya ay, yung mga na-transform, hindi lang po yung kung hindi siya mo ay hindi nahiyang ipagsigawan, naligtas na. Hindi siya nahiyang ipagsigawan sa iba na, ligtas na. Pinatawad na ako ng Diyos. Hindi siya nahiyang gawin yun. Habang buhay, binigay sa kanya ng Diyos, trabaho ng isigaw na ang Diyos niya ay Diyos na nagbibigay ng bagong buhay at kaligtasan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At pangatlo, kumakatuan mo itong Samaritano ito na may genuine faith sa mga taong handang mag-serve, handang magpaalipin sa Panginoong Diyos. Sa tanang buhay na natitiran meron siya. Handa nang ipagamit. Sana ganun po ang ating pananaw. Once tayo ay iniahon ng Diyos sa kumunoy ng kasalanan, ang ating pananaw sana po ipagsigawan, ipatotoo, at higit sa lahat, magpagamit as servant of God na po tayo since the time na may ginawa ng Diyos ng himala. Ang kaligtasan po ang pinaka-number 1 na himala sa buhay ng isang tao. Palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Kaya kailangan yung faith natin ay lumago mula sa pananampalataya, mula tumungo sa totoong pananampalataya, at patunta doon sa tunay at pure. Dapat ang hangarin natin na pananampalataya magkaroon ng lahat. Yan po ang dahilan kaya sinishare kong istorya ito. Simpleng story. Pero gusto ko pong makita natin na iisang Samaritanong tao nagkaroon ng genuine na pananampalataya. Bakit? Kaya nang balikan ang Panginoon at sambahin ng Panginoon, awitan ng Panginoon, at pasalamatan ng Panginoon. Para na po natin ang Diyos ngayong umaga. Yan. Pero ito po pangatlong point. Yan. Naghahanap, pagkatapos po sa mga following verses, yung pinakahuling mga verses, nagtanong si Jesus, hindi ba 10 kayong bumalik? Sabi ni Jesus, ba't isa na lang ang bumalik? Asan yung siyam? Yan. So, minsan po ang Panginoon naghahanap. Asan yung siyam? Baka isa tayo doon sa siyam. Marami pa nasa labas. Nagpo-profess na may pananampalataya. Nag-iisip na may pananampalataya, totoo din yung faith nila. Pero kulang sa pagbalik. Kulang sa pagbalik at sumamba ng totoo. Kaya sila ngayon nasaan? Yun ang hinahanap ng Panginoon. Kaya kaya ba natin tulungan ang Panginoon sa kanyang paghahanap sa mga magkaroon nawa ng genuine ng pananampalataya? Hawaan natin yung kanilang ang Kristyanismo sa isip lang, wala sa gawa. Ikagaya nitong Samaritano ng kanyang pananampalataya, sinamahan ng gawa. Kaya sabi ng Panginoon, asaan sila? Asan nun siya? Ang Panginoon hindi naghahanap ng mga mapagpanggap ng mga Kristiyano, mapagpanggap ng mga born again.
Hindi kailangan ni Lord yan. Sasabihin natin paghaharap sa Panginoon, kami din po ay nagpapalaya sa demonyo. Kami rin po ay tumatawag sa inyo. Ano sabi ni Lord? Lumayas kayo sa harap ako. Hindi mo kayo kilala. Ihintay mo ba natin mangyari yun pagdating ng panahon na tayo humarap sa Diyos? Sana hindi. Kaya naghahanap ang Panginoon. Nasaan yung siyam? Ani. Mga kapatid, bakit mahuli ang lahat? Ito ang gawin natin. 4 na letter P, puntahan ng Panginoon. Madalas, ang gusto natin tayong puntahan ni Lord. Pero wala tayong panahon tayong pumunta kay Lord. Wala nang panahon. Pero gusto natin lahat yung Panginoon pumunta sa atin. Sabi rito, itong Samaritanong may ketong pinuntahan ang Panginoon. Hello? Pangalawa, siya'y nagpuri at umawit sa Panginoon. Pangatlo, siya'y nagpakumbaba sa Panginoon. At pang-apat, siya'y nagpasalamat sa Panginoon. 4 P's. Pamilyar ba sa inyo yung 4 P's? Hello? Sa estudyante lang po. Pamilyar ba yung 4 P's? Sa estudyante lang po lang. Pag ginawa natin yung 4 P's, si Lord magbibigay ng 4. Yapa. Upad. Ano ba kayo? Marami na. Upad. At si Lord din po, tutupadin, tupad. Palakpakan natin ang Panginoon. Tutupadin ng Panginoon yung promise niya sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw, sabi ng Panginoon, doon sa Samaritanong bumalik, umalis ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Palakpakan na natin ang Panginoon. At yung pananampalataya na yun, sinabi na isa sa kanya kung ano yun, genuine, puro. Parang gold na pure yung faith ng lalaki dito. Nakita ko ba natin yun? Ako nakita ko nung binabasa ko yung paulit-ulit ang Biblia itong istorya na to. I've seen it. And it is a challenge sa bawat anak ng Diyos na hangarin na siya'y magkaroon ng genuine, ng puro, ng tumpak na pananampalataya. Namumuhay tayo ngayon sa mga, ang tawag dito, makunyari. Hindi totoo. Sana nawa ang prayer natin, lahat tayo lumakad, mamuhay na may genuine ng pananampalataya. Amen. So yun po ang appeal ng Panginoon ngayong umaga sa atin. Ayaw mo ba desperado? Next slide. At sumisigaw ng tulong, gusto mo ang tulong, sundin mo ang utos ng Panginoon. Napakasimpleng utos. Ano po, sumunod tayo through faith, with action, pero wag natin i-deal hanggang isip lang yung faith, kung hindi samahan ng action. Bumalik tayo doon sa nagbigay at nangako ng blessing at pagpapala. Naghahanap si Jesus ng mga tao may genuine na pananampalataya. Sa church sa POTC, nawa makita ng Diyos na genuine ang faith natin lahat. Kung hindi, tayo din po ang mawawalan. Gawin mo ang 4 P's. Magkakaroon ka ng yakap. Magkakaroon ka ng tupad. Ha? Tuto pa rin ng Diyos yung pangako niya sa iyo. Amen. Eh sabi niya, go. Magaling ka na. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Amen. Nawa, ito po ang hamon ng Panginoon. Brother, katayin natin Diyos ka sa amin. Sabi ng kanta ko, Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo ay itaas sa buhay ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Awitin po natin ito with prayer. Sambahin mo ang Diyos, pasalamatan mo Panginoon sa pananampalatayang puro na hinahangad natin na siya ang maghari, siya ang masunod. Ang faith natin, lalagyan natin ang aksyon ng pagbabago na ginagawa ng Diyos mula sa sakit ng keto o cancer o terminal na sakit, lupaina mo ng Diyos, pinagalitan ng Diyos. Kaya gawin mo ng tunay ang pananampalataya sa Kanya. Sige po, umamit tayo sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Sana po, Diyos. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sabayan natin ang Walang papantay Kasi po yung sa kabutihan. Nakakasin ang Panginoon yan ngayong umaga. Hallelujah. Akala ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ko, iparinig ang nais mo. Yes, Lord, paninay mo sa amin. Salamat sa iyo, Lord. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, ganyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sige po, manalangin tayo. Tamahin natin ang presensya ng Panginoon ngayong umaga. Yes, Lord. Panginoon Diyos. Alam mo, kilala mo ang bawat anak mo na narito sa loob ng sambahan mo. Yes, Lord. Mag-usap po kayo sa kanila. Palaguin mo ang aming pananampalataya. Pananampalatayang genuine ang nais naming lahat ngayong umaga. Iiwanan namin ang mga makamugdong bagay. Susunod kami, Panginoong Diyos. Ihahakin namin sa iyong paanan ang lahat kasama ang aming buhay. Paglilingkod kami sa iyo. Pagsisigawan namin ang kabutihan mo at katapatan mo. Salamat ngayong umaga sa mensahe mo tungkol sa 10 bituin na nag-iwan sa amin kung paano maging kagaya ng isang Samaritano na nagbalik para ibigay ang buhay, kumpletong buhay, at totoong buhay na binago ng Diyos. Salamat. Gawin din natin muli po. Taas natin ang ating kamay. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Yes, Lord. sa Salamat po. sa lahat ng oras, ganyan para sa atin, Panginoong Jesus, purihin ka.
Paliwanag ka sa buhay ko. Paliwanag ka sa buhay ko. Paliwanag